deal with Islamist insurgents. The military says 4 people were killed when the security forces opened fire on protesters in Beni, who earlier set fire to the town hall and a number of UN buildings. African monitors have said they saw no evidence of ballot stuffing or rigging during Sunday's presidential election in Guinea-Bissau. The campaign team of the current president, José Mario Vaz, have accused rivals of fraud and of buying votes. A Moroccan rapper has been sentenced to a year in prison for insulting the police on social media. Mohamed Mounir, who performs under the name Nawi, admitted cursing the police in a live feed on Instagram hours after he had been stopped while driving in Rabat. Our Arab Affairs editor Sebastian Usher reports. Nawi is one of the new generation of rappers in Morocco. His fame escalated after he posted a song called Long Live the People on YouTube last month, a coruscating attack on corruption, privilege and state abuse. It's already had more than 15 million views. His fans say it's that song which really got him into trouble, although he was in court over a live feed also made in October in which he raged at the police after they'd stopped him while driving in Rabat. His insults were provoked, he said, by the mistreatment he'd received. In court, he simply said that he had been humiliated by the police since the day he was born. An American Special Forces dog injured during the US military raid that killed the Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi has met President Trump at an impromptu ceremony at the White House. Conan, a Belgian Malinois dog, was presented with a medal and plaque by Mr. Trump in the Rose Garden. Mr. Trump called the canine commando incredible and hailed her as the ultimate fighter. That's the latest BBC News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM Radio Bandido on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga.
Tayo po'y napapakinggan din sa gabi alas 10 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Siyempre po ang ating pagtatanghala itatampukan ng mga pagtalakay sa mga mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaaring tawagan at mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Ganon din po sa mga gumagamit ng TV Plus at digital boxes. At sa mga sumusubaybay po sa ating live streaming sa FB, sa gawing kanan po meron tayong chat room. Maaring itype ang mga reaksyon atin po yang babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Nais daw paimbestigahan ng Malacanang. Ito pong privately formed o pribadong foundation. Itong Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o UGOC Este PISGOC na pinamumunuan nitong si House Speaker Alan Peter Cayetano. Ay yan daw po ayaw ni Presidente Duterte talaga na hawakan daw ng pribadong sektor. Gusto niya raw gobyerno yang paghawak diyan talaga sa SEA Games na yan. Pero matatandaan ninyo di ba sinabi ng presidente walang anomalya doon sa sa kaldero na 55 million, hindi naman ginto. Kaya mukhang matamlay ang publiko doon sa sinasabing investigasyon na yan. Siyempre, nabantad na Ang dami ng pa-imbestiga, wala naman natuloy, di ba? Asan yung kay Cesar Montano? Nasaan yung kay Wanda Tecla Teo? Asa yung sa kuwan. Maray pang iba. Dito ang katiwalian, wala Diyan lang sa immigration, yung mga hayop na nandyan. Ang lalakas kumita sa human smuggling. Kunyari, sarado rito sa Ninoy Aquino Galman International Airport, kasi hindi nakakaalis daw dyan ang mga Pinoy tourist workers na ine-escort ng immigration sa halagang 45,000 kada ulo. Mantakin ninyo, sarado nga dyan sa airport. Bakit bukas sa outports? Sa labas ng Maynila. Dismayado raw si ang palasyo doon sa issue ng kikiam na ipinakain po doon sa mga atleta na lumahok diyan sa kalahok dito sa kasalukuyang idinaraos na 30th Southeast Asian Games. Pero ngayon lang ako napatawa nitong si presidential spokesman Salvador Panelo. Sa dinami ng nakakainis na sinabi nito, ngayon lang ako natawa Alam mo, sabi niya, ang alam ko lang,
kinakain yung pag medyo wala ka nang makain. Di ba nakakatawa? Ha? Sabi ni ni presidential spokesman Salvador Panelo, ang alam daw niya yung kikiam kinakain yun pag medyo wala ka na makain. Baka ibang kikiam yun, ha? Mantakin ninyo sa dinami-dami ng reklamo. Diyan sa patuloy na nanganganak yung problema diyan at reklamo. Diyan sa SEA Games. Tapos tatawagin mo basher. Yung mga pumupuna diyan, gusto mo tumahimik sa kahihiyan. Sabi ni Cayetano basher daw Pagka siya mambabas, hindi bashing yun. Pagka iba, basher. Yan. Sa dinami-dami ng issue na ipinanganganak araw-araw, dito po sa pumalpak na 30th Southeast Asian Games, akalain ninyo pati scoreboard wala. Anong sports yan? May sports pa lang walang scoreboard. Yun naman tarpaulin, mga kaibigan, halatang dispalinghado Pag nakita ninyo yung mga tarpaulin, naku, yung letra nagigit-gitan Halos mahulog na yung letra sa sobrang siksik. Ibig sabihin, napakaliit ng tarpaulin at yung layout, mga kaibigan, napakapangit. Parang hindi hindi SEA ito hindi SEA Games ito Parang palaro sa barangay Akalain ninyo, pati scoreboard, walang upuan, walang scoreboard. Ano yan? Ngayon, ito naman si Cayetano sa dinami-dami ng kapalpakan, mga kaibigan, abay nagawa pang ibintang sa iba ang kasalanan. Sus Mariosep. Kasalanan daw ito ng Senado. Bagay, kasalanan ni Drilon yan Siya yata ang ang in charge ng ng pagsundo sa mga atleta sa airport. Baka yung Senado rin ang in charge sa sa tawag mo diyan? Sa booking ng hotel. Ano pa? Doon sa sa scoreboard, sa silya at sa pagkain. Isa pang naging problema po at inihihingi po mga kaibigan pinadala na ang tinawag na ng Singapore. Ito Singapore naman ngayon. Tinawag ang atensyon nila mga kaibigan diyan sa mga nasa likod niyang organizing committee na yan. Yung yung tawag mo ron, pagkain. Kasi po, wala raw walang halal foods. Isang kabastusan din naman yan sa mga kapatid nating Muslim. Pag-uusapan din natin medyo sandali ito maya-maya, ito pong tungkol dun sa hindi ko naman napanood na isa rin po sa dinudumog ngayon sa social media. Ito pong itong tungkol dun sa isang programa sa telebisyon na nagpahiya daw sa guro, sa isang teacher na inireklamo ng bata. Ewan ko kung tungkol saan yun.
At ang ginawa naman, ipinahiya dun sa kuwan, pinatatanggalan ng lisensya sa television na on air. At saka marami pa hong iba na mga bali-balita, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon tungkol naman kay Vice President Leni Robredo. Ang sabi ng PNP, ito nagbago tono eh. Taliwas daw po sa ginawang announcement o pronouncement ng Malacanang, ang Philippine National Police ay walang nakikitang any missteps in Vice President Leni Robredo's 3-week stint as anti-drug czar. Bah, katok-katok ko. Biglang sumirko, ang Philippine National Police at hindi lang PNP, mga kaibigan, pati itong PIDEA, ang sabi nila, sinusuportado nila si Robredo doon po sa pagsisiwalat ng mga nadiskubre ni Vice President Leni Robredo na kanyang sinasabi tungkol po sa drug war. Di ba may pahayag si Vice President Robredo na sa mga susunod na araw ay uulat natin sa bayan ang aking mga nadiskubre sa loob ng maikling panahon na aking inilagi bilang ICAD co-chairman, di ba? Co-chairperson. Nagkakaiba-iba ng statement, Akalain ninyo, ito namang si isang commissioner po ng PACC. Sila in charge, di ba, mag-imbestiga ng mga kawatan, corrupt. Siya ngayon ang nasampahan ng corruption charges sa Office of the Ombudsman. Mga pangahas kasi. Mga mapagbalat kayo. Mga naggagaling-galingan, hindi naman magaling. Kaya nakapanghihinayang yung mga ika nga po, pinapanukala natin sa programa natin, ilang taon, sa loob ng 3 taon, na minumungkahi natin para maging maayos ang ating bansa. Nagsasabi tayo ng mga ika nga po, dapat sanang gawin ng ating administrasyon ngayon upang ika nga mapabuti ang ating bansa at ang ating mamamayan. Ang sabi nga natin, yung mga nakapaligid ang pag-ingatan natin. Wala po yun ang pinakinggan, yung mga nakapaligid. Siyempre, ang nakapaligid, ano sasabihin? Puro maganda. Puro pabor sa pandinig mo. Kulang na lang dumila sa tumbong. Tulad ni Cayetano. Kahit mali, yun, pagka siya mambabas, walang problema sa kanya. Masama lang yun pagka iba gagawa. Ano po? Alam mo, yung bashing, pwede yun. Masama yun kapag walang issue. Walang basis. Ibig mo sabihin, inimbento ng publiko. Yung mga nangyari sa airport, yung pinag-intay, yung mga player, yung mga atleta, inimbento ba ng publiko yung natulog sa sahig? Inimbento ba ng publiko yung pong kikiam?
na almusal. Masarap ba yung kikiam? Ako, ang tingin ko, yung kikiam, masarap yan eh. Kaya ang pangalan niya, nilagyan ng yam. Di ba yung masarap yam? Yummy. Delicious, di ba? Kikiam. Huwag mo lang paghihiwalayin. Huwag mo lang iiwala yung yam. Kasi masakit sa tenga. Makain ako niyan eh, yung kikiam. Kaya lang baka ibang kikiam yung sinasabi ni Sal Panelo. Kasi nga po, para kay Attorney Panelo, ayon sa kanyang naging pahayag, mga kaibigan, ano ba sabi ni Sal Panelo? Dismayado raw ang Malacanang doon sa report na yung organizer pinakain sa mga sa mga atleta yung street food na kikiam. Bali ba street food nakikiam, hindi yung kikiam na nabibili sa mga restaurant na masarap, di ba? Nakakatakot kainin talaga yun eh. Baka maano ka ron eh. Magkasakit ka sa atay dun eh. Bilang ito po ay almusal. Sa bagay, ang mga atletang Pilipino talagang hindi naman nag-aalmusal yan eh. Kasi hindi sinusuportahan, di ba? Matagal nang hinaing yan. Pero I doubt na may mangyayari po dun sa sinasabing iimbestigahan daw si Cayetano tsaka yung ugok mga ugok Pisgok. Yan, yung pangalan ng organisasyon yun. Natawa naman ako kay Sal Panelo. Dahil ang sabi niya, ang alam kong kinakain, yun pag medyo wala ka nang makain. Yun daw kikiam. Siguro tinanong siya, bakit nagalit ang palasyo dyan sa kikiam? Ang alam ko lang, kinakain yung pag medyo wala ka nang makain. Pero hindi naman yun ang talagang inireklamo ng mga atleta. Ang talagang inireklamo nila, bakit daw yung kikiam ni Cayetano kulubot? Kulubot ang kikiam. Bakit nga ba? Hindi ba kuluntoy? Mga kaibigan, may caller tayo mamaya pagkatapos nating makapagsayin papawid ng mga mensahe para hindi maputol Ito kasing kikiam ngayon sa lahat po ng katarantaduhan nangyari dyan sa SEA Games na yan. Yan ang trending mga kaibigan sabi naman ng mga Ilocano, kinam. Hindi naman kikiam. Sa Ilocano. Pero pabalik na ewan natin kung katotohanan ng mangyayari sa investigasyon pagkatapos na purihin si Cayetano, di ba? Pinuri. Wala at dinipensahan pa ng presidente yan, baka akala ninyo, kaya ang kapal ni Alan. Kaya hindi na sila nahihiya, Sana kung tayo lang ang nag-uusap dito, tara, ibas natin sila.
na wala silang ginagawa. Di ba? Ba't di magagalit sa inyo, publiko? Sino ba napahiya dyan? Ikaw lang ba? Ba't dinamay mo kami? Ikaw lang ang kumita dyan eh. Sana kung kami kumita rin. Kakapalan na rin namin ang mukha namin. Ba, 1.5 billion yung pondo mo. Hindi pa kasali dyan yung 6 billion mahigit doon sa pinagpagawa doon sa Subic. Di ba? Sa Clark, di ba? Sarili lang ng fishbook yun, mga kaibigan. 1.5 billion. Saan nyo dinala yan? Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Hello there, RJ here. Are you all set for the legendary 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center? Mark it on your calendar. December 7 Saturday and December 8 Sunday. Every item in all the 16 stores on sale. Guitars, ukulele, drums, percussion, keyboards, amplifiers, strings, cables, mic and music stands, and all accessories. Now listen closely. Opening till 12 noon. 20% off. 12 noon to 1 p.m. 25% off. 1 p.m. to 2 p.m. 30% off. 2 p.m. to 4 p.m. 35% off. 4 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8 p.m. to closing. 50% off. Limit 3 items per customer. All Taylor guitars 20% off all day. Strictly no reservations. You have to be there to avail of the sale. If you want to preview the items, visit us at www.facebook.com/RJ Guitar Center. If you want to call our hotline, 0977-812-1186. This is RJ saying, make me lose money December 7 and December 8. It's all right. You'll be happy anyway. The 2-day legendary Christmas sale of RJ Guitar Center. Every item in all 16 stores on sale. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-20838, series of 2019. Attention, all music lovers. Here's another Bistro RJ Legends Night coming up. Wednesday, November 27, 8 p.m. at RJ Bistro Dusitani Hotel. Revive those warm memories in your hearts as you listen to Douglas Masuda do Elvis Presley, Inger Santamaria do Tom Jones, The green, green grass of home. Edwin Cando do Johnny Mathis, Jeneline Borja as Brenda Lee, Rocking around the Christmas tree. Michael Cole as Freddie Mercury, AJ Hapor as Olivia Newton-John, and RJ as Paul McCartney. You think that people would have had enough of silly love songs? These local artists will pay tribute to 7 legends. So why don't you sing along, be happy, and be there with your friends? For reservations, call 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or visit us at www.facebook.com/RJ Bistro. See you there for another Bistro RJ Tribute to Legends Night. Wednesday, November 27, 8 p.m. RJ Bistro Dusitani Hotel. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
Meron po tayong tawag sa telepono si Ginoong Nick Peñalosa. Isa po siyang, kung di ako nagkakamali, referee sa sports, mga kaibigan. Tulad ng basketball, yan. Volleyball. Magandang gabi po, Mr. Peñalosa. Magandang gabi, kasama Percy. Opo. Nanonood ako sa 224. Ganun ba? Lagi ako nanonood sa'yo. Opo. Kasi maganda ka magsalita, okay ka eh. Ngayon, Salamat po. ito nangyari nito, nakakahiya. Oho. Kasi nung panahon na kilala mo naman siguro si Michael Keown, ano? Napakagaling niyan. Philippine Olympics Yes. Committee. Kasi Commission. noon, kasi pang-apat na ito ginawa dito sa Pilipinas eh. Noon, nung ginawa dito, pagka mayroong mga delegate sa ibang bansa, sinusundo ng maaga. Oho. Tapos, yung sasakyan, may streamer. Oho. Alam mo ba, Thailand, nakalagay doon. Talagang maagang pinupunta, saka may escort. Oho. Eh dito, kita mo, isinakay sa minibus. Tapos, nagkamali pa ng hotel. Kaya tayo na, ano ba yung beep? Yun ba yung yung mga bagong ngayon, parang jeep na malaki, yun ba yun? Oo. Para minibus siya, ginagamit siya ng mga eskwela eh. Ngayon, kita mo nangyari, tama yung sinabi mo sa ibang bansa, to sawa ang pagkain. Oho. Eh dito, Tsaka may nagsalita na atletang Pilipino na nakapunta siya sa ganyang okasyon, SEA Games sa Malaysia ginawa. Ang layo hindi ganyan daw oo. Oo. At saka dito, pagka meron ka mukha niya, may mga bisita, yung mga hotel malapit sa venue. Tapos pag sinusundo, Oho. para hindi ma-late, Tama. may escort pa. Kinukwento ko rin nga yung sa akin naman, hindi sports ang nasamahan ko, pero international events din yun. Yung mga pagpunta ni Ramos nung araw sa APEC, sa ASEAN, hindi ganyan kagulo. Siyempre, may arrangement din yan. Hindi ba? Kapareho lang ng halos may mga pagkakapareho yan, pati sa mga reception, di ba? Tama. Oo. May kanya-kanya komite, kumbaga sa may komite. Hindi ganyan. Wala ako nabalita ang gulo. Ganyan. Wala. Isipin mo, almusal, Kikiyam. cake sunog. Kikiyam ano yan Baka hindi kikya, baka kwek-kwek. Hindi kikiyam daw Yung yung sa kwan, yung sa karsada. Ay, naku, may yan. Yung mga ganyang pagkain kasama Percy. May paminta yan Ano ba kung ano yung paminta? Ano? Alikabok. Kaya nakakahiya, biro mo, ang laki ng ginastos. Tapos Ang laki ng budget. Nasaan? Nasaan yung pera? Sinisisi niya si Drilon. Sabi naman ni Soto, ba't mo sisisihin niya? Kayo may diferensya. Umutang pa, magkano inutang sa ibang bansa? Buong Senado, sinisi Oo! Dahil daw doon sa budget na hindi na-aprobahan. Isipin mo kasama Percy doon sa Rizal. Ang layo Kasama Percy sa Rizal. Ako dyan, masyado kong kilala, alam ko lahat sa mga lugar na yan. Pero mo, tagal ko dyan, Yung mga pader, pininturahan lang. Pininturahan lang. Yung Rizal, pininturahan lang. Yung swimming pool. Ay, lalagyan lang ng mga divider. Oo. Kasi madalas ako, gala ko yan Hindi bali na yun Sana kung inayos lang nila at hindi tayo nagka-problema ng ganyan. Di ba? Naabala yung mga atleta Wala naman pala silang pagpa-practicean. Di ba? Tama. Pagkatapos yung media center nila na ginawa, parang bodega. Nakakaya kasi kami nagpupunta sa mga international events, nakarating na tayo kung saan sa New York, sa APEC sa Osaka, sa Thailand, sa ASEAN, ang gaganda ng mga media center At saka ang pagkain, hindi tipid. Magsasawa ka dito, biro mo. Tubig lang, wala. Natutulog sa sahig. At saka ang laki ng kinita dyan, may mga sponsor pa yan Ay, eto, nabanggit mo yung jacket.
Oh. At saka yung pantalon. Hmm. Alam mo, kasamang Percy? Kumita pa sila dyan, bakit? Humingi ng sponsor yan eh. Hindi, ang laki ng ng budget na siningil nila. Alam ba ninyo yung jacket? Magkano halaga? 6,000. 6,000, more than 6,000 pesos. Pati pantalon. Yung pantalon, 7,400. Hindi kulang-kulang 14,000. Oho. Ano yan eh? Ano yun? Ng sponsorship yan eh. Ano ba yung, anong brand ba yun? Yung, ano kayang brand yun? Kuya Tuno. Kaya tano, Sus Mariosep, mga kaibigan. isipin mo yung mga athlete na Pilipino. Wala yata akong alam na ganong Kahit bumili ka ng yung mga branded, di ba? Na ganong kalaki halaga. Eh, pag kasamang pera siya, yung pagka kinakasal, sinasabitan mga pera. Oh. Di ba gano'n sa ibang lugar, baka gano'n lang ilan niya. Kaya itong Hindi. Paano nila ipapaliwanag yun? Yun. Nung una, dinideny niya yun. Oh. Pero denial lang siya. Wala siyang pinapakita eh. Tapos, may accident pa. Pakita ka ng na hindi totoo. Pakita mo yung purchase order o kaya resibo na pinagbayaran doon sa binili ninyong mga jacket at saka pantalon. Yun ang merong value na sagot. Lalo na ngayon wala namang naniniwala na sa inyo. Sirang-sira na credibility ninyo. Di ba? O, paano namin pangahawakan yung sagot mo? Laway lang. Pwede ba yun? Pakita mo yung dokumento. Di ba? Percy, makita mo yung sa track and field. Ano yun tartar gawa yun tartar. Pag nabasa yun, lumulobo. Alin yun? Yung kulay brown, parang brown, maroon. Na ano? Na yung tinatakbuhan ng track and field. Tartar yun eh. Oh. Pagka yun nabasa at saka naarawan, nabibitak-bitak, kita mo, ang laki-laki ng pera budget. Very ko dyan sa track and field. Hindi, masyadong highly anomalous yan. Oo. Yung mga bakod, pininturahan lang. Yun din yun eh. Dito sa Rizal Memorial. Oo. Oo. Pati yung loob ng Rizal, pininturahan lang yung mga pasad, Oo. Kinulayan lang ng iba. At meron ngayon, ito isa-isahin natin yung nirereklamo na sinasabi nila wala sila may paliwanag kundi ibintang sa iba Tignan ninyo halimbawa, yung pagdating ng mga kanina, di ba binanggit nyo yun, yung pagdating ng mga atleta. Yes. Naghintay sila ron, di ba? Walang sasakyan. Ngayon, binanggit nyo si Michael Kiyon, di ba? Oo. Yung mga dalubhasa sa organization yun, ang galing nun, sanay na sila, di ba? Yes. Ang pagtaka ninyo, ano ginagawa ni Alan Peter Cayetano dyan sa project na yan? Wala siya ran. Kasi mambabatas ka Tama. Speaker of the House ka, ano pakialam mo dyan? Kaya nga si Monico Montebella, inalok yan Makitulong, sabi niya, ayoko. Malalaman siya, sasabit siya dating si Monico Montebella. Inalok siya, tinanggihan niya, alam niya magkakaroon ng anomalya Yun ang number one katanungan Ano ginagawa mo dyan, Alan Peter Cayetano? Ba't ka nariyan? Hindi ba? Mambabatas ka. Pwede kaming hindi magsalita kung mga kaibigan walang kahihiyang kami. At kasama kami sa kumita. Di ba? Yes. Hindi kami kumita dyan, pinahiya mo kami dyan Sabi ko nga, ako nag-o-organize ng maliliit na events, di ba? Yes. Ang sa akin, lagi kong iniisip, pagka ako nag-o-organize, huwag akong mapahiya sa aking mga bisita o sa magiging bisita ng isang okasyon. Dahil ikaw mapuputukan. Hindi bali nang hindi ako kumita. Hindi bali na maka-break even ako, mag-abono ako ng konti. Basta wala lang masasabi sa akin. At pagsisihan. Na ipipinta sa akin. Tama. Di ba? Kasi responsibilidad yan Kailangan gampanan mo yung responsibilidad mo. Hindi ho ba? Tama. Irresponsable ka, di ba?
Wala ka, wala kang K eh. Hindi ba? Kanina, sa Subic, sinindihan yung torch, yung parang yung sisindihan sa... Yung kaldero. Kaldero. Maliit lang. Oh. Maliit lang siya eh. Oh. Kasi laki lang yata ng tao, sinindihan, may tinakbo. Yung pala pwede yun eh, bakit ang laki-laki nung napakamahal pa? Hindi, yung sulo na sisindihan ng tao, itatakbo niya yung para sindihan niya yung kaldero. Magsisindi yata si Pakay. Paano kaya akitin yun? Hindi ko alam, baka may hagdan. Baka ang hagdan pa nun, diretso eh. Ang hirap doon. Yung alam mo, hagdanan ng Pyrex sheet. Spiral. Hindi spiral, ewan ko kung paano nila ginawa. Yung dumadaos-dos. Hindi. Makagagawa ka ng simbolo na hindi ganun ka-grandioso, hindi ba? Na hindi ganun kamahal. Ano ba kasama sige. Percy? Yan ang perfect panloloko. Bakit? Mautak si inilagay sa foundation eh. Yun na nga sinasabi ko. Kaya yung investigation na sinasabi ng palasyo, ano mangyayari diyan? Wala. In the end, lalabas may krimen, walang kriminal. Yun din yun eh. Sanay na tayo diyan, di ba? Yes. Ang hirap dito, kagaya na sabi mo, pag sila ang gumagawa, tama. Pag iba ang gumagawa, mali. Ay, katulad ni Cayetano, nung nabulgar ito, nagsalita si Panot, di ba? Oo. Ang sabi ni Panot nakipuna-puna dyan. Yun lang ang hirap tayo na mga wala namang pinapanigan kung hindi yun tama. Nadadamay tayo bakit? Kasi yung mga nagsasalita sa katotohanan, wala ring credibility. Pero hindi yun dapat maging issue kung merong anomalya. Hindi ba? Ngayon, ibabrand ka nila, ipaparehas ka nila ron. Ang problema ganito, nagsalita si Panot. Ano sabi ni isa pang Panot? Kala mo hindi siya Panot si Cayetano. Di ba? Ano sabi niya? Baka akala ninyo nung APEC laki ng ginastos kung ilang bilyon Pinagsabihan daw sila na wag mag-iingay habang isinasagawa yung APEC nung panahon ni Panot. Okay. Ba't hindi mo binulgar? Yun ang tanong. Hindi ba? Senador ka Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Di ba? Ngayon, gusto niyang palitawin, masama yun. Masama pala yun. Ba't mo ginaya? Ba't mo pinagpatuloy? Di ba? Pagka mabubuko, sasabihin nila, masama. Pag iba. Pag sila, hindi masama. Kaya nga kasama Percy, naririnig ako ng mga ibang tumatawag sa akin. Bakit ka tumatawag kay Percy? Ano masama doon? Alam tawagan ko kayo. Palibasa, hindi kayo makatawag. Tsaka bakit unang-una? Bakit galit na galit kay Vice President Lenny? Alam ba ginawa sa inyo? Tinatalo ko sila Kung kung gusto nyo magpunta kayo sa Malacanang, presenta kayo. Ganun lang kasimple, gagalit yung kay Vice President, wala namang ginagawa. Tsaka bakit nyo ko pipigilan tumawag kay Percy Lapid? Ayos na, pareho lang naman ng pananaw. Tumawag kayo, ginaganon ko gusto ko nga, kalabang ko pananaw Basta, marunong siyang mga tuwiran. Kung ang katwiran mo, baluktot, di ba? O kahit tapos, mangi-insulto ka lang dito, huwag ka na tumawag. At isa pa, di ba? Kung mababaw na, mangi-insulto ka pa, huwag ka na tumawag. Hindi para sa iyo itong radyo. Di ba? Hindi ito itinayo para sa isang sektor lang. Sa paniwala lang ng isang sektor. Ang radyo ay media. Para sa lahat ito. Tama. Ang isa pa kasama Percy, hanggang ngayon, binabanata ka pa yung bulag na yun. Wala. Bayaan mo siya Hindi, binanatan mo siya Sino ba siya? Di ba? Baka gusto lang niya sumikat makikinabang pa siya Di ba? May maaawa pa sa kanya Kahawaan pa siya Kasama Percy, manonood ako siya. Baka meron ka pang tatalakayan. Saka, lagi ako nanonood gabi-gabi. Sige. Kaya lang sa umaga,
hindi lang ako makapanood dahil isayo kami. Oho. Kaya pag kami panahon ako, kahit trip pinagtsatsagaan kita. Di bale, Ay, ano mo salamat. naman ako follower mo ako, isa ako sa mga follower eh. Bilang isang game official, pareho tayo, kailangan nasa gitna ka lang. Oho. Maraming salamat ha! Salamat po. Thank you! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bilib ako kay Lea Salonga, mga kaibigan, kasi po, si Lea Salonga, supposed to be, ay magpe-perform. Ano ba yun? Sa opening ba yun? O meron kwan event na may mga kakanta may mga magpe-perform. Kasama na nga sila Pineda, di ba? Yung Apple the App, di ba? Yun, mga kaibigan, ang laki ng budget. Si Lea Salonga, 1 million ang budget At saka si Ryan Cayabyab, tig-1 million sila. Siguro, ewan ko kung ano naging dahilan at umatras pala si Lea Salonga. Hindi na tumuloy, mga kaibigan. Siguro, hindi maatim ng kanyang sikmura na kakanta ka riyan, babayaran ka ng 1 million, tapos kapalit nitong ang mga atleta hindi kumakain, walang matulugan, ang sama nga naman tignan, di ba? Yun ang mga taong karespeto pag nagawa ng isang artist yun. Mahirap gawin yun. Hindi magagawa basta yun ng isang artist, mga kaibigan. Pera yun Kahit anong sabihin mo Di ba? Diyan nga, yung mga maraming artist wala silang pakialam. Walang pagdating sa pera. Wala nang iniintindihan. Ang pakialam namin dyan, yun ang ikakatwiran di ba? Singer kami, performer kami. Pero palagay ko, kaya umatras yun, dahil mas nanaig sa kanya yung manindigan siya, yung prinsipyo. Money is money, mga kaibigan. Sabi nga natin, sino bang tao hindi nangangailangan ng pera? Di ba? Lahat tayo, kailangan natin yan. Pero kung may i-compromise ka, hindi ba? I-compromise mo naman yung katotohanan. I-compromise, katulad dito sa profesyon na to, marami kang i-kompromiso. Interest ng publiko. Abay, mga kaibigan, tabla muna tayo. Total, sanay naman akong magutom. Di ba? Wala namang mababago sa akin kung hindi ako tatanggap ng pera para ikompormiso ko yung interest ng publiko. Di ba? Ganun yan Bakit ako manghihinayang na manindigan? Dati ka naman gutom. Di ba? Dati ka naman patay gutom. Mga kaibigan, yun ang katwiran Ang ganda nung, hindi nagsasalita si Lea Salonga, pero kung babasahin mo, wala namang ibang dahilan Di ba? Pwede siyang gumamit ng ibang alibay. Di ba? Pero sa nakikita ko, bilang Lea Salonga, alam mo naman kung paano mga twiran niya, matalino yan Si Lea, di ba? Alam ko na. Mababasa mo na. Sabi nga sa body language, di ba? Ganun mga kaibigan, dito sa pondo, na napunta dito sa Pisgok, yun ang problema Paimbestigahan mo. Ano mangyayari? Sa bandang huli. Baka nga pag hindi pa naumpisahan yung
investigasyon niya, iba na naman sasabihin. Di ba? Oh, mga kaibigan, isipin mo, pondo nito, yung pa lang, sa kanya pa lang yun, sa Pisgok pa lang, 1.5 billion. Sino maniniwalang hindi nagkaroon ng anomalya yan? Mga kaibigan. Pagkatapos sa 11 billion yan o mahigit pa. Mga kaibigan, isipin ninyo sa laki ng pondo na yan, walang na-deliver. Nagkaganyan-ganyan. Alam nyo, ang masama dito sa pangyayaring ito, wala namang mapapanagot Kasi yun ang paniwala ko Bakit? Ginamitan ng foundation Sana kung yung foundation lang ni Alan Peter Cayetano sa mukha ang ginamit. Hindi Yung organization bilang foundation. Alam naman ninyo yan Mga kaibigan, yung foundation, pag pumasok ang pera dyan, wala na makapag-audit Hindi ka na, wala kang accountability. Di ba? Ang gobyerno, walang pwedeng i-sanction sa'yo. Once na ang pera, dinaan dyan sa foundation. Bakit? Ginagawa na yung matagal na Nakatarantaduan Pagka gustong nakawin yung pera, dyan idadaan meron tayong preba. Di ba ganyan, hindi nyo ba natatandaan? Ganyan ang ginawa ni ousted president at convicted plunderer Mandarambong Erap Estrada. Isa yan sa naging kaso sa kanya. Mga kaibigan, yung perang koleksyon sa wedding, di ba pinasok niya sa Muslim Youth Foundation? Di ba? Tandaan niyo, bakit niya ginawa yun? Kasi, pag pinasok mo yung pera, walang pwedeng humabol sa'yo Kaysa saan pa nang galing yung perang yan mga kaibigan, kahit naman hindi dito kahit sa ibang bansa, nirarakit yan Yung foundation para hindi sila mahabol. Yan ang isang mabisang paraan sa panloloko at pagnanakaw, mga kaibigan. Simula pa nga lang ang tanungin ninyo pasagot ninyo kay Cayetano, paano ka napasok dyan? Ikaw na isang mambabatas ka at naturingan ka pang House Speaker, paano mo nagawang mapasok mo yung proyekto para sa pagdaraos ng SEA Games na yan? Mambabatas ka Ba't ka nakialam dyan? Hindi ba? Ang trabaho ninyo gumawa ng batas ba't ka sumausaw dyan? Yan ang unang-unang sagutin ninyo. Hindi ba? Yan ang unang-unang ipaliwanag mo. Sus Mariose po. Tapos ngayon sasabihin ni Panelo ayaw daw talaga ni Presidente Duterte na makialam dyan, private foundation. Pinayagan nyo, di ba? Bakit ngayon yung sinasabi, yan? After the fact? Mga kaibigan, dapat kung talagang ayaw natin, hindi siya humawak dyan. Hinawakan niya Tsaka, meron talagang intensyon na gumawa ng krimen Bakit? Yung foundation. Bakit sa foundation? Bakit kung sasali kayo sa organization, bakit kailangan kayong umawak ng pondo? Hindi ba? Hindi nyo trabaho yan. Mga kaibigan, nakapagtataka rito, yabang-yabang ninyo. Yung mga atletang Pilipino hindi nag-aalmusal. Nagbabantay ng parking sa Harrison Plaza. Mga kaibigan, para may mapang-almusal. Hindi tinutulungan ng gobyerno. Kinukuha nila, pinagte-training, hindi mo pakakanin.
Wala bang bibili niyan? Mga kaibigan, gusto sila lang ang nakikinabang sa pondo. Pagkatapos, uutusan pa yung mga atleta, manap kay sponsor mo. Pag nakakuha pa na yung sponsor yun, didirektahan pa nila yung sponsor nun. O, mag-i-sponsor ka pala eh. Sa amin mo ibigay. Ganyan yan eh. Walang iya talaga eh. O, yun hindi ninyo naisip. Ito pa, hindi lang ito napasali dito sa controversy na to. Siguro wala nakapansin masyado. Mamaya sa pagbabalik natin, babanggitin ho natin yan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Marissa Melton. Hong Kong pro-democracy forces won a landslide victory in the Hong Kong elections on Sunday. VOA's Bill Gallo reports from Hong Kong. It is a major symbolic blow to pro-Beijing forces that dominate Hong Kong's politics. This is a sweeping victory far beyond people's expectations, and it demonstrates once again Hong Kong people's consistent, I'd say 15-year or even 20-year fight to establish a greater democracy here in Hong Kong. Pro-democracy forces now overwhelmingly control Hong Kong's district councils, though in reality, the councils exercise little power. The people have really expressed themselves and taken some power, but of course that can be just ignored by Beijing. But it will be really hard for the people to just go back. Hong Kong protesters for 5 months have demanded democratic reforms, staging massive demonstrations that have sometimes devolved into violent clashes, an outpouring of anger at increased Chinese Communist Party influence. That's VOA's Bill Gallo in Hong Kong. Hong Kong's leader Carrie Lam is pledging to listen to public opinion after the overwhelming victory by opponents of Chinese rule. The United States has called on its ambassador to South Sudan back to Washington for consultations. This as Washington re-evaluates its relationship with the country after a delay in implementing a fragile peace deal. 2 people were killed in clashes with police in eastern Congo on Monday after protesters in the town of Beni set fire to the mayor's office and several UN buildings. The protesters are angry over a new round of violence by suspected Islamic rebels. London's Transit Authority on Monday refused to renew Uber's license to operate. The ride-hailing company is vowing to appeal the decision. From Washington, D.C., you're listening to VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Alam niyo, nung unang pumutok itong balita na ito sa Senado, di ba? Yan tungkol dyan sa Caldero. Akalain ninyo, itong si Lito Lapid, mga kaibigan, may press release sa dyaryo. Nabasa ko hindi ko lang makita rito kung kinopya ko pa nga yung kinapi-paste ko yung balita na yun mga kaibigan Itong si Lito Lapid
umepal, nakisawsaw na naman sa bagay na hindi na naman niya naiintindihan, mga kaibigan. Mabuti sana kung totoong mabuti layunin yan hindi. Halatang-halata mo, sausaw sa suka lang mga kaibigan, mahuli taya Ang ginawa nito si Lito Lapid, alam niyo kung bakit. Mga kaibigan, ano sabi? Siya raw naghain ng panukalang batas para daw sa health insurance ng mga atleta. Mga kaibigan, health insurance, naghain siya ng bill para daw sa health insurance ng mga atleta. Lintik tong taong ito, mga kaibigan, kahit kailan. Ba't ka mag-aain yan? Samantalang, di ba, meron ng batas, universal healthcare. Pag sinabi mo universal healthcare, lahat yun, kasali na yun dun. Lilipad ka na naman ng wala sa mga kaibigan. Pumasok na naman ng wala sa tiyempo Di ba? Mga kaibigan, talagang itong si Lito Lapid, tumigil ka na nga. Minsan ka lang papasok, mali pa. Sablay ka na naman. Anong health insurance sinasabi mo para sa atleta? Baka sipain ka pa ng mga atleta. Pinagsasabi mo, makasawsaw ka lang Hindi ka ba pinagtawanan ng periodiko? Nilabas Sabi siguro nung reporter, pera na rin to. Sayang ito. Mga kaibigan, bueno, eto, eto ang alam niyo yung mga pangyayari na yan, di ba, ito'y very significant yan mga kaibigan Lalo ngayon, na wala nang makakaligtas sa kasaysayan. At itong lahat ng kapalpakan pinagagawa nitong si Cayetano, mga kaibigan, habang buhay na. Habang buhay na kahihiyan na para sa bansa at sa mamamayan. Habang buhay na kahihiyan sa bansa at mamamayan, itong mga kapalpakan pinagagawa ni Cayetano, Caldero, Kikiam, mga kaibigan. Isipin mo, pagbukas mo ng Google, yung mga bata na hindi pa naiintindihan ngayon ito, darating ang araw, mababasa nila yan. Pipindutin lang nila. ASEAN, 30th ASEAN, 2019. Lalabas na lahat yan mga kaibigan Lahat ng reklamo kung paano naging kahiya-hiya itong bansa natin na kinaladkad ni Alan Peter Cayetano sa kahihiyan. Kilala tayo bilang isang bansa na kilala sa hospitality. Di ba? Yan ang matagal na na kilala ang Pilipinas sa pagiging hospitable. Ngayon, ospital lang abutin, mga kaibigan. Pag sinabi mo, Pilipino, mga kaibigan, nakatala na yan sa kasaysayan Kahit ano sabihin mo, isang malaking katatawanan sa mundo. Itong pag-host ng Pilipinas na pinangahasan ni Alan Peter Cayetano
mga kaibigan, habang panahon na ho yan. Isang malaking kahihiyan na kapag nabanggit yan, halimbawa, pupunta ka sa ibang bansa, Pilipino ka. Di ba doon yung ginanap yung 30th Southeast Asian Games? Naku, mga kaibigan, yan ang magiging identity mo bilang isang Pilipino. Sana man lang kung napartihan tayo pare-pareho ni Alan Peter Cayetano. Di bali na tayo mapahiya, di ba? At least nakinabang ka. Wala eh. Ang sa atin lang pride, di ba? Ang sa atin lang ay dangal ng Pilipino na dinapurak at binaliwala eh. Nitong si Cayetano. Mahalaga, pere, mga kaibigan. Ayan. Itong isipin mo, pag binuksan mo ang Google, lalabas na. Lahat po yan. Ano sinasabi ng Indonesia? Yan. Ano sinasabi ng Thailand? Lahat yan eh. Lalabas yan eh. Mga kaibigan eh. Singapore Straits Times. Naku, Sus Mariosep. Mga kaibigan, ano sabi ng Singapore Times? Lumabas pala ito sa mga newspaper sa Indonesia, yung mga leading newspaper nila. Mga kaibigan, Singapore, napaulat doon na ang Singaporean team ay nagpadala ng liham sa mga organizer at hinihiling nila na sa lalong madaling panahon, urgent and immediate attention na to issues experienced by their athletes in the Philippines. Yung kanilang na masamang karanasan ng kanilang mga atleta dito sa Pilipinas. Isa na dyan yung kawalan ng tamang pagkain. Isipin mo yan. Ginawa niyong Pilipinong atleta itong mga foreigner. Palibasa, ginugutom yung mga Pilipino. Di ba? Ginugutom nila. Sanay silang gutumin yung mga atleta. Pati itong mga ito. Nadamay, mga kaibigan. Sa Malaysia. Yung mga sinabi nung yung manager nila. Yung manager ng football team sa Malaysia, si Datuk Seri Subhan Kamal. Sabi niya, they would have to manage since some stadiums were not completed. Tayo ba nagsabi niyan? Mga kaibigan, inimbento ba ng publiko yan? Hindi ba totoong nangyari yan? Para sa kanila, parang hindi, gusto nilang palabasin, parang hindi totoong nangyari. Ito mga sinasabi sa social media, itong reaksyon, itong public outrage. Public outrage yan eh. Na merong pinagbasihan. Hindi inimbento yan. At yung public outrage na yan, epekto yan ang ginawa ninyong kapalpakan. Kayo ang gumawa. Mga kaibigan, ito lahat lumabas sa periodiko nila yan eh. Sa Khmer Post reported sa Cambodia ito that the Cambodian team was in the tragic situation. Tragic? Sinasabi dito, trahedya. Dumanas ng trahedya. Where they slept after they laid on a function area's floor for almost 5 hours waiting for their respective rooms at the hotel. Paano mo itatago yan? Hindi na mamamayang Pilipino nagsasabi nito. At ito yung mga matatagpuan na sa Google. Yan na ngayon ang bagong encyclopedia. Ano ba kayo? Hindi ba?
Wala na yung papel. Pagmumulan pa ng sunog yung libro eh. Wala nang bibiling yan. Ang tao ngayon, pag gusto ng kasaysayan, makaalam ng mga bagay tungkol sa kasaysayan, pupunta na sa Google. Pipindot ka lang eh. Di ba? O, pindutin mo. 30th ASEAN. 30th SEA Games pala. ASEAN ako na ASEAN. 30th SEA Games. Mga kaibigan, lalabas na lahat yan. Mababasa na lahat yan. Di ba? Mga kaibigan, sa Bangkok. Sa Bangkok Post. Ayon dito kay Akira Nishino. Ayan. Kanyang binanatan itong SEA Games organizers for their failure to provide adequate facilities. Isa reklamo eh. Tumutugma eh. I would want the players to have a good environment and good perfect meal. I'm wishing the organizers can provide for our team players. Sabi ni Nishino, Japanese itong manager eh. Mga kaibigan, hindi ba nga, ang pinakamalaki pang kahihiyan dyan, yung Prime Minister mismo ng Thailand, matapos makarating sa kanyang kaalaman, itong kanilang reklamo, mga kaibigan, abay nagpadala ng pera para sa sarili nilang mga atleta upang makakain sila ng wastong pagkain. Jesus Mario Josep, hindi ho natin inimbento ito pare-pareho. Walang umimbento nito. Ang umimbento nito, si Cayetano. At saka yung mga kasama niya na nag-organize, in charge sa organization nito pong SEA Games. Yung kikiam ni Panelo, 'di ba? Ang alam ko lang. Natawa ko rito eh. Ang alam ko lang, kinakain yun. Pag medyo wala ka nang makain. Pagka itong salitang ito ni Panelo magkakaroon ka ng ibang imagination dito sa sinasabi niya, di ba? Ewan ko kung ito'y kuwan dito, bigla niyang nasabi o kuwan. Ang alam ko lang, kinakain yun. Pag medyo wala ka ng makain, yan. Tungkol yan doon sa kikiam, mga kaibigan. Ako mahilig ako dyan sa kikiam. Mga kaibigan, masarap din yan eh. Pero merong hindi masarap na kikiam eh. May masarap, may hindi masarap. Naalala ko tuloy. Nung nabubuhay si Victor Lopez, dekada 80. Pagka gabi na, mga alas 7 ng gabi, biglang may susundo sa akin. Persiya niya, pinasusundo ka ni chairman. Mag-picnic daw kayo. Kaya ako naalala si Victor Lopez Jr., pinapanood ko na naman ng isang araw eh. Pinalabas na naman sa TV, yung bida rin si Ramon Revilla eh. Ngayon, naalala ko na naman yung kaibigan ko. Paggabi nga yun, pasusundo ka ni pinasusundo ka niya ni chairman. Bakit? Magpipiknik daw kayo. Ganun ba? Tuwan-tuwa yung mga bataan ni Victor. Darating ako. Naka-pajama lang yun. Naka-t-shirt lang, naka-chinelas lang. Merong kaprasong lamesa ron. Alam niyo kung saan kami kumakain? Sa tabi ng mabahong ilog. Estero.
Doon sa tulay. Yung tulay ngayon, nadadaanan nyo na yan, yung kalye niya, sa Kapulong. That time, ginagawa pa yan. Hindi pa tapos yan. Yung Kapulong na yan. Nilalaparan pa yan nung nagpipiknik kami dyan. Tawag ni Victor Lopez do, picnic eh. Ilalabas yung lamesa, kaprasong lamesa. Magpapabili ng pagkain yan doon sa Aroma, sa Balot. May masarap na restaurant doon. Sarap ng fried chicken doon eh. Pagkatapos yung kikiam doon, yun ang isa pang masarap doon. Mura na, masarap pa. Pero kulubot din yung kikiam doon. Mahaba. Mahaba pero kulubot. Wala namang kikiam na hindi kulubot eh. Lahat naman kasi ng kikiam kulubot yan. Mga kaibigan. Ngayon, di picnic kami. Ang sarap eh. Nagkakamay kami. Ultimo sinangag doon. Yung fried rice doon sa pangalan ng restaurant na yun, Aroma. Magpapabili na yun. No? Pagdating noon, kakamay kami. Sa dahon lang. Kami kakain. Sipin ninyo, mga kaibigan, masarap yung kikiam eh. Depende lang kung saan, di ba? Saan mo bibilin. Pero yung pinakain yata sa mga atleta, street food eh. Hindi naman street food yung totoong kikiam eh. Mga kaibigan eh. Madalit sabi, mura lang yun. Nabibili yung supot-supot, di ba? Ipiprito mo na lang. Ngayon, dahil nga sa sabit-sabit na ito, at wala siyang paliwanag, ang taktika ni, hindi pa nadadala, magsawa na kayo, saka ganyan. Katulad nun, isisisi mo. Sino ba nakaupo ngayon sa ASEA, sa SEA Games? Si Panot ba? Si Drilon ba? Yung mga senador ba nakaupo dyan? Bakit? Hindi ka talaga yata lalaki. Kung talagang lalaki ka, di kaya mong tanggapin ang pagkakamali mo. Di ba? Kaya mong saluhin ng responsibilidad. Palibasa, irresponsable kayo, puro kayo daldal eh. Sino ngayon ng tokhang? Puro tok. Di ba ikaw? Tapos sasabihin mo binabas kayo. Mga kaibigan. Nung ginawa mo yan kay Robredo, may nagsabi ba sa inyo yan? Sinagot ba sa iyo yan? Hindi. Ikaw ito. Tinawag mo pa nga, puro tokhang eh. Di ba? Puro tok lang. Mga kaibigan. Ngayon, dahil sa wala siya may paliwanag, sabi ko nga sa inyo, halimbawa, walang overpricing yung jacket, pantalon. Ang dali naman sagutin eh. Yung totoong sagot. Pero kung ang katulad ng sagot mo, hindi totoong sagot yan. Diba? Palusot yan hanggang ngayon. Hindi pwedeng panghawakan yung salita mo, ikaw pa. Diba? Mga kaibigan. Ang totoong sagot dyan, ilabas mo yung resibo. Asan ang purchase order? Nasaan yung resibong pinagbayaran? Sige nga. Doon tayo magkakaalaman. Masasagot mo yung issue. Ito, sabi nila, 6,000. Ito binayaran namin eh. Ito ang unit price eh. Yun ang magpapaliwanag. Pero kung ang paliwanag mo, bunganga, palibasa, yan ang lagi mong ginagamit, yung bunganga mo. Di ba? Wala kang maipakitang prueba. Kaya kung saan-saan ka pumupunta, naghahanap ka ng sisisihin mo. Ikaw tong kumita dyan. Ang mali yan. Ang anumang bagay na mali, hindi pwedeng maging tama yan. Hindi mo pwedeng sabihin, pag iba ang gagawa, mali sila. Pag kayo, hindi ka mali. Hindi pwede yun. Ang masama, ipinagpapatuloy ninyo. Sasabihin mo, mga magnanakaw yun. Ba't pinagpapatuloy nyo? Ano tawag mo dyan? Mga kaibigan, di ba? Tapos maghahanap ka. Yun ang mali, yung ginagawa mo. Naghahanap ka ng ibang sisisin. Kukuha ka ng responsibilidad na hindi mo naman magagampanan, ihahanap mo ngayon ang sisisiin.
Sa iba mo ibibintang na hindi naman sila participant. Sa anumang paraan, hindi sila kasali sa ginawa ninyo. Ano na yan bayad na yan. Sinisiraan. Meron ba sisiraan kung hindi totoo yan? Pwede ba yung maninira kung hindi totoong nangyari yan? Sige nga. Sinasabi na nga natin, kasaysayan na yan sinisisi nila, di ba si Drilon, tsaka raw yung Senado raw, mga kaibigan. It was Senator Drilon who moved the budget of the SEA Games to the PSC, and it was Senator Drilon who proposed cutting it by 30%. Ba't mo tinuloy kung totoo yan? Halimbawa ako, binigyan ako ng project. Para gawin ito. Asan ang pera? Bigay mo sa akin. Magkano ba ang magagasta? 1.5 billion O 11 billion yung pondo ng SEAG. 11 billion. Sige, bibigay ko sa iyo. Pagkatapos, kinabukasan, hindi, babawasan ko na ng ganito. Hindi ko tatanggapin yun. Di ba? Kung alam ko na magkukulang para matapos yung proyekto. Mga kaibigan, hindi ko tatanggapin. Ba't pinilit mo? Yung sinasabi ko nga yung pagdating pa lang ng mga atleta rito, dapat naka-block na yun. 1 linggo o 2 linggo pa bago sila dumating, preparado na dapat ang airport, ang meron tawag dyan yung mga sumasalubong. Anong tawag dyan? Yung committee na yon, na in charge sa ganyan. Para sumalubong. Ang gagawin nyo, standby sa airport. Di ba? Standby nyo, yung sasakyan nyo, 24 hours, nandiyan kayo. Tatawagan lang kayo sa paging kapag kami dumating ng delegado. Kaya sila'y naka-schedule dumating o hindi naka-schedule nung sinasabi niyong pecha, alibay niyo yun Tsaka siraulo rin yung management ng hotel na nagpaghintay sa kanila. Sponsor daw sila. Sponsor pala kayo, ba't hindi naka-block? Dapat yun, 1 linggo, 2 linggo, naka-block na talaga yun. Hindi na pwedeng galawin yun. Unang-una, for security reason. Kung may sumabo tayo dyan, alam mo pala, ginawang customer ito na pang-araw-araw, kung darating, tsaka lang i-check in. O kaya mag-iintay ka na mag-check out kung puno. Fully book. Di naghintay yung mga tao. Katarantaduhan yun, yung sinasabi ng naging sponsor. Mga kaibigan, walang hiya rin. Di ba? Pati sponsor na nakuha nila, kasing walang hiya nila. Mga kaibigan. Ganun ang ganun ang mga preparation dyan Hindi mo pwedeng wala yung sasakyan doon, maghihintay yung tao. Hindi pwede yun. Dapat yun. Mula sa, meron na kayong timetable na naka-block. Lahat ng mga sasalubong. Kaya may darating, kaya wala, naka-standby sa airport. Bayad sila Di ba? Kinontrata ninyo yung mga sasakyan na yan tinipid nyo? Taxi na lang sana pinasakyan nyo kung ganun din lang. Di ba? Hindi pa nagantay yung mga tao. Pinag-taxi mo na lang sana. Gago pala kayo sabi naman ni Tito Soto, hindi naman yun ang dahilan Hindi naman yan May sinabi si Tito Soto, ang kinukuha ni Drilon dyan sa budget, yung pork barrel. Hindi yan pera ng SEA, ng SEAG. Tingnan mo. Sino sinungaling sa inyo?
Di ba? Mga kaibigan. Oh. Bago tayo magpatuloy, pakinggan natin ang ilang mensahe mula po sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Attention, all music lovers. Here's another Bistro RJ Legends Night coming up. Wednesday, November 27, 8 p.m. at RJ Bistro Dusitani Hotel. Revive those warm memories in your hearts as you listen to Douglas Masuda do Elvis Presley, Inger Santamaria do Tom Jones, The green grass of home. Edwin Cando do Johnny Mathis, Jeneline Borja as Brenda Lee, Rocking around the Christmas tree. Michael Cole as Freddie Mercury, AJ Hapor as Olivia Newton-John, and RJ as Paul McCartney. You think that people would have had enough of silly love songs? These local artists will pay tribute to 7 legends. So why don't you sing along, be happy, and be there with your friends? For reservations, call 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or visit us at www.facebook.com/RJ Bistro. See you there for another Bistro RJ Tribute to Legends Night. Wednesday, November 27, 8 p.m. RJ Bistro Dusitani Hotel. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo. Ito, gusto kong humingi ng paumanhin, mga kaibigan. Doon sa isang nanonood sa ating kagabi sa FB, napagkamalan ko siya na isama ko siya doon sa dalawang hindi ka naman na-i-block eh. Hindi naman na-i-block yata ito si Martiniano Santiago, no? Hindi, no? Yung dalawa na i-block, yung mga ungas na ADD. Pasensya na kayo kasi medyo ito kasing mahirap magbasa dito dito, di ba? Meron ako nakita, akala ko magkakasunod kayo. Akala ko kayo yung kasama kayo dun sa troll ng ADD, ng dating daan. Pasensya na ako kayo sa mga nasabi ko sa inyo kagabi. Akala ko, ako yung iniinsulto ninyo, ako yung pinagsasabihan ninyo ron. Humihingi ho ako ng paumanhin. Ngayon, asan ba ako? Ito palang issue na kalimutan ko. Ang sabi ho ng Department of Education, tinanin nyo, pati yung iba nadadamay sa katarantaduhan ng ibang mga nasa media. Sabi ng DepEd, ito raw si Tulfo, on the spot compromise against policy, deprive teacher of due process. Ito, merong mga nagkakalat sa social media, minumura si Tulfo, di ba? Kung tutuusin ninyo, kasalanan ng mga nanonood dyan Ang titigas ng ulo ninyo kasi. Pinaniniwalaan ninyo yung mga yan. Gaano karaming sabit na ba inabot niyan? Ngayon, eto ginagamit yung programa. Unang-una yung programa na yon. Nasabi ko na sa inyo yan Dati ang programa nila manakot, di ba? Tapos mag-i-interviewing ka, mumurahin ka ron ng wala kang kalaban-laban.
which is hindi po tama yun. Nag-interview ka, tapos para pagmumurahin mo, ipapakita mo sa publiko, saksakan ka ng tapang. Kaya ang dami mong bodyguard eh. Ngayon, mga kaibigan, yung programang ganon, hindi po, ayoko yung ganong program, hindi ako pumapatol sa ganon, yung nagpapanggap na public service. Nagpapanggap lang yun eh. Magrereklamo ka ron. Inapay ko, hindi ako sinuweldoan eh. Sino ba amo mo? Mayaman ho eh. Mayaman ba? Ano pangalan yan? Ano telephone number niyan? Di tatawagan nila, nandun yung nagrereklamo. Ano ba problema mo? Hindi ako sinuweldoan eh. Ayusin natin yan. Tinawagan. Oy, Mr. Oy, nandito yung tauhan mo. Humingi ng sweldo. Hindi mo pala sinuweldoan nito eh. Kasi ganito, ganun eh. Walang yaka. Mumurahin na yun. Di ba? Mumurahin na. May hatol na siya eh. Mga kaibigan, natulungan mo ba yung humingi ng tulong? Pinahamak mo. Imbes na ayusin mo, kung ano yung naging problema nila, diniin mo yung nagre-reklamo eh. Di nagbago sila ngayon ng program, di ba? Ano ngayon ang programa? Wala pa rin sa hulog eh. Mga kaibigan, nag-iimbento eh. Ano yan? Isipin mo, kakalkalin mo yung buhay ng mga may buhay. Matitinong tao ba kayo na nanonood kayo ng ganyan? Bakit gusto ninyong panoorin yan? Pinakikaya. Tingnan mo to. Siya yung judge, siya yung police, siya yung piskal. Lahat siya eh. Sentensyador din siya eh. Akalain mo, sentensyahan yung teacher doon na inireklamo yata. Ewan ko kung anong sumbong. Baka nanakit o pinagalitan, dinisiplina yung estudyante. May rekomendasyon na siya eh. Tanggalan daw ng lisensya. Loko, nagalit ngayon yung mga kuwan. Ang problema kasi minsan sa lipunan natin, may sakit tayo eh. Napakialaman yung buhay ng may buhay. At hindi dapat ginagawa yan ng mga nasa media. Hindi ako naniniwalang yan bahagi ng responsableng pamamahayag. Yan katarantaduhan mga programa yan. Mga kaibigan. Ang manonood dyan, luko-luko rin. Sipin mo yan, gusto ninyong malaman yung problema ng buhay. Pero siya, di ba, yung una niyang asawa, lumitaw. Hindi niya pala binibigyan ng sustento yung anak. Dinimanda siya ng bigamy, di ba? Ba't di niya in-interview yun? Gusto pala nilang ilabas yung buhay nila. Yung buhay ng iba, gusto niyang ilabas. Yung buhay niyo, sige nga, ilabas niyo nga dyan. Sana in-interview mo yung una mong asawa, tsaka yung pangalawa mong asawa. Tapos nag-uusap kayong tatlo ron. Di ba? Tapos dadating yung anak mo, yung ganun ang gawin ninyo. Hirap sa inyo. Yung isa, minura, yung binaboy, binastos yung general. Di ba? Sino yun? Si Erwin, di ba? Yun naman si Ramon Tolpo. Matandaan ninyo yung insidente sa PGH? Kung gaano ka kalupit yung pagmumurang ginawa, pambuduro dun sa doktor, na meron lang siyang sinamahan na ipapakumpine eh. Hindi lang naintindihan yung sinasabi mga kaibigan eh. Talagang pinagmumura na mula ulo hanggang talampakan. Yun namang isa, mahilig manakot ng security guard. Di ba? Ito naman, teacher naman ngayon. Wala nang itong mga taong ito. Dapat din nyo na pinapansin yan eh. Dadakilain pa nung iba yan. Kaya ngayon, nagkakaroon ng discussion. Kita ninyo, di balik tayo sa basic. Saan? Pagdisiplina ng teacher sa bata. Bumalik tayo ron, di ba? Kasi binabago eh. Nakikinig tayo masyado rin sa mga batas na pinaggagawa. Sabi ko sa inyo, yung mga batas, minsan, nakakasama.
Ha? Yung batas na makakasama, akala mo makakabuti. Katulad yung pagbibigay ng sobrang pagkonsinti sa bata. Masama rin yun. Sana, kung katulad namin, ako, dumanas din ako ng mga disiplina, di ba? Mga teacher. Siyempre, lalo na, malilikot, mga bata, malilikot yan eh. Konti naman ang hindi malikot sa bata eh. Mga kaibigan, bihira naman yun eh. Ngayon, nadidisiplina tayo ng mga teacher, inabot natin lahat yan. Yung mga, wala pa kasi mga batas noon, yung mga violence against children. Yan sinasabi ko sa inyo. Ang batas talaga para sa lahat yan, mga kaibigan. Ginawa yan, yung batas natin, yung mga totoong dating batas natin. Kasi nagkaroon ng mga special laws. Yan ang mga nakakasama, mga kaibigan. Dapat lahat pantay-pantay. Hindi magkakaroon. Katulad kita ninyo, ultimong bakla, nangihingi ng special law. Diba? Sila daw dapat may pantay na karapatan. Ultimong CR. Paano yan? Paano yun sa train? Sa LRT. Di ba yung unang bagon para sa mga babae? Di ba? Tsaka mga senior. Sila saan? Doon din? Hindi, may lalaki ron paano? Senior di ba? Kita ninyo mga kaibigan. Yan ang mga anak yan. Mga anak ng inequality yan. Dating araw, kanya-kanya na tayong batas. Yung batas ko iba, batas mo iba. Iba, batas mo. Ano yun? Kalukuhan. Bueno, mga kaibigan, tayo po'y magbabasa-basa muna ng mga reaksyon po dito at mga pagbati po kung meron, meron reaksyon, Siyempre, mga katropa natin, binabati natin si Arlene Tañedo Varias at Simon Varias ng Amsterdam sa the Netherlands. Katropa natin si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Kamay Tabasilio ng Geneva, Switzerland. Si Francis Rodriguez na katropa natin sa Barberia. Katropang Jun Di Valencia, isang singer, actor. Si Francia Morales ng New Jersey, binabati po natin. Ang katropa natin si Carmela Torres Balcos. Si Bilsog Batat ng Doha, Qatar ay binabati natin. Katropang Oscar De Jesus at Rudy Santos na isang musician, pareho silang taga California, Southern California. Si Rudy naman dating musician ito, kasama namin nung araw. Nakauwi na si Rudy, si Ray Bonifacio ng Halimaw. May sumulat nga pala sa akin. Nabanggit pa yung Halimaw kasi nakikinig siya rito, nanonood siya sa program natin, nasa Japan siya. Si Mang Rudy Asahi. Palagay ko nakikilala niyo pa ito. Pero bukas ko na mababasa yung kanyang sulat ulit. Bukas na ulit. Mang Rudy. Rudy San Miguel. Ang tawag sa kanya, si Rudy Asahi. Siya po'y dating sumusundo, naghahatid ng mga banda, mga musician sa Japan, mula rin sa kanilang tinutuluyang mga bahay, inihatid niya yan papunta sa tinutugtugang pwesto. At tapos susunduin niya ulit yan, ihatid niya ulit sa bahay. Palagay ko ito si Mang Rudy, madalas din itong mapuyat nung araw. Kasi isipin ninyo, hanggang madaling araw ang tugtugan sa Japan, sa Tokyo, 2:00, ganyan, di ba? Ang tapos, 3:00, yan, ganyan. Tapos, nung mga kapanahonan na yun, dekada 70 pa, alam niyo yung mga banda, ito kukwento ko
Mga namumulot ng TV. Yung TV pa nun, yung may mga ditubo pa. Yung tinatapo na pagka yung kahit umaandar pa yan o gumagana pa yan, tinatapo na pag nagpalit ng mga modelo. Mga ditubo, di ba? Nung araw, bihira may TV rito sa atin. Dekada 70, di ba? Early 70s. Kukunti pa yan. Ba, pag nakita ng may mga nakatapon TV, hanggang sa yung mga bahay na tinutuluyan ng banda, punong-puno na ng television. Minsan doon sa ibabaw ka ng TV na tutulog, sa dami nun matutulog ka na ron Ngayon, merong hindi gumagana. Ang ginagawa, yung tubo nung gumagana, ililipat doon sa tubo ng hindi gumagana. O kaya maghahanap ng katumbas na pyesa, ilalagay doon para mapagana nila yung ibang TV. Ba, inuuwi rito yan. Yung iba naman, doon pa lang binibili na nung ibang combo ngayon, siyempre, may sasakyan yung promotion di ba? Yun nga ang nagsusundo si Mang Rudy. Siguro si Mang Rudy yung, Mang Rudy, idaan mo kami doon at may pupulutin tayong TV. Isasakay doon sa sasakyan yun. Kung sino naka-ispat doon. Pinapakiusapan nila yung mga nagmamaneho sa banda. Ano ba ito? Uminto ba yung ating streaming? Ba't parang nakaano ko rito? Mga kaibigan. Ngayon, ito. Umpisahan natin ulit. Balikan natin to. Si Brenda Espeleta ay nanonood sa atin. Si Raymond Ang Pangalilingan. Binabati niya ng happy birthday si Che Bautista. Dito tayo. Balik ako dito Si Petronio Oloza. Napakaraming tao na ang napahiya sa programa ni Rapi Tulfo na napapanood sa buong mundo. Si Josie De Silva Ignacio ng Canada, binabati po natin. Vanessa Rivera, mas maganda po ata, you're dead. Sino kaya? Yun. Ako? Si Edgardo Lim. Binabati natin si Ellen ng Southland. Ayan. Si Mike Oishi ng Miami Beach, Florida. Half Japanese ba si Mike Oishi? Masarap yun Oishi. Si Tatom Bautista, sabi niya si Kawatano, kamukha ni Ed Kaluwag. Isang paranormal. Binabati natin ang misis ni Raymond Ang Pangalilingan, na si Rowena. Ayan po. Si Carolina Luge ng Italy. Katropa natin, binabati po natin. Si Roxanne Rankin ng Florida. Thanksgiving nga pala, binabati natin. Happy Thanksgiving sa mga kababayan nating nasa Amerika. Salamat kay Roxanne. Pinaalala niya sa atin. Ano po? Roxanne Rankin. At siyempre si Mirna Guillermo, binabati natin. Si Romel Soriano Edangal ng Doha, Qatar ay binabati rin po natin. Mel Rualizo. Parang walang mangyayari sa ating bayan. Cesar Alvarez. Si Bimbo Miradora ng Kingdom of Saudi Arabia. Nakasama ko sa Okinawa. Sino nakasama mo sa Okinawa, Rudy? Si Mang Rudy? Rudy Asahi. Si Rosie Sulayaw. Maganda yung liham niya kasi alam niyo, sa totoo lang, natuwa ako doon sa liham niya. Gusto ko nga ilabas pa nga yun sa column ko Alam niyo kung bakit?
doon ay binabanggit niya ang kanyang pagtanaw ng utang na loob sa aking ama. Sa kabila ng matagal ng panahon, ay hindi siya nakakalimot. Mga kaibigan ako nga, sa totoo lang, halos hindi ko siya natandaan Kung hindi niya pinadala yung mga luma niyang litrato, sabi ko, ipadala niyo nga at makita ko. Kasi 81 years old na siya Simula nung makaalis siya rito, bali yung father ko ang nakatulong sa kanya para siya makapunta sa Japan, makapagtrabaho ron bilang driver nga doon sa Asahi. Pinakamalaking promotion yun ang tatay ko noon ng ang manager dito noon sa Maynila. Hindi pa uso lisensya noon. Wala pang license ang mga recruitment agency. Pero nag-specialize sila sa entertainers. Pinakamaraming banda, di ba, Rudy, sa panahon natin, di ba, yung Asahi. Yan, si Ray Bonifacio. Kababalik lang niyan sa California ulit. Baka si Ray Bonifacio yung sinasabi ni Rudy Santos. Salamat nga pala kay Ray Bonifacio at sa kanya may bahay. Nanonood naman si Rosie Solayo from Hong Kong, si Senga Ricano, Ponasier, si Agnes Ponasier, from Bargenfield, New Jersey. Tama ba ang bigkas ko dun? Si Marilyn Castro Alama, sabi niya, sa dami ng batas, di naman po lahat na-implement. Si Silvio Lugarte, I'm new in the group. Pasensya na po kung may nasabi akong hindi maganda sa comment dahil lang po sa inis at galit sa mga taong walang magawang mabuti sa kapwa. Ani Randolph Antonio, dito naman welcome mag-comment kahit na hindi kasang-ayon. Inuulit ko naman wala lang insultuhan. Kasi insultuhin ko rin kayo. Talo kayo, 'di ba? Nanonood naman si Arnie Randolph Antonio from Ottawa, Canada. Etong PCC malamang hindi rin imbestigahan ng mga katiwalian ng mga miyembro ng kabinete. May nag-file ng graph doon sa pakitang tao na Commissioner Belhica. Siya nga nakademanda ngayon Dinimanda siya. Yung mga hinuli nilang BIR. Hindi raw sila sakop ng PACC dahil yung antas ng kanilang ranggo sa gobyerno. Si katropang Rosita DC. Katropa nating Rosemary Victoria. Sino pa ba? Yula Sotelo. Yan. Na isang musician din po. Edgardo Pangilinan. Binabati rin natin ang husband ni Marilyn Castro Alama na si Leonor Alama. Gabi-gabing nakikinig daw po sa atin. Si Lito Magat. Si Danilo Raimundo. At binabati natin ang kanyang apo, si Egan. City Egan. Nanonood sila ngayon sa atin. Si katropang Raul Villanada. Lalo nung nagpalit ng flat screen na transistor na lalong dumami TV nun. Japan daw mahuhusay naman. Luz Bimin Romana. Salamat po Buenos Dias, katropang Joel Diaz. Si Flores Roldan ng South Korea. Si Emma Colyao, binabati po natin. Ano niya siya, yung dating barkada ni Cesar Montano.
Si Jung Kuns. Kaibigan ko rin yun eh. Mag-anak sila nila siguro yun. Si Oscar Samson Jr. ng United Kingdom. Si Maria Dolores Santos from London, nanonood po. Si Joe De Lemos. Yan, si Ray Bonifacio, kadarating lang sa Amerika, nanonood na siya. Si Princess Elisa Velasco from Hong Kong, nanonood po siya. Si Lian Zuhowarang. Ako na lumapit dati sa Tulfo Brothers, halos lahat ng tao, alam na kinawawa yung humingi ng tulong pero walang ginawa na aksyon. Takot kasi sila, mga maliit lang kami. Hindi, mahirap. Di lumapit ka. Kinausap yung employer. Dahil yung employer nagalit na rin sa nagrereklamo. Nireklamo siya. Ang gagawin nun, titiisin na yun. Sasabihin lang nun eh. Tawagan mo na lang ako. Wala natin intindihin yan. Wala intindihin reklamo niyan. Kaya hindi niya natulungan eh. Ako na lang padala sa'yo. Ganun yan eh. Mga kaibigan, si Del Monte, nanonood from Illinois, Chicago, mga kaibigan, sa Chicago ba yan? Si Kawatano. Ano ito? Eden Cruz Payumo, nanonood po. Si Joe De Lemos, nanonood din sa atin. Sino pa ba? Ang dami pa rito eh. Pero hindi na natin mababasa lahat ito. Binabati natin si Jericho Kalanga at ang Kalanga family. Si Aliyah Lopez and Lopez family. Mahal yun, kabati ni Ana yun eh. Bueno, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sa tiyang kilala sa daigdig. Si Christopher Cañalita, Boyet Potenciano ng San Diego, California, binabati rin po natin. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Si Susana de los Santos ba, nabati na natin. Samahang may bahay sa Amerika, nanonood din po. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. Ganon din sa mga nanood sa kanila pong channel 224 ng Sky Cable, sa mga gumagamit po ng digital boxes, TV Plus. Siyempre sa mga sumusubaybay ng ating pong live streaming sa FB. Ito po si Percy Lapid sa pangalan ni Ana, ang ating technical director. Muli maraming salamat at magandang yumaga! Lito Lapid! Sa bayan mo, iyong wakas. Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay.